Adobo sa gata. Hi guys, mag-adobo tayo ng tulingan sa gata. Samahan ninyo ako, Miss Ayusin mo here. Magluto tayo ng baon natin bukas sa Sunday sa church. Ayan guys. Eto guys, meron ako ditong bawang sibuyas, luya, green sile at yung ating gata, yung sa lata. At ito yung nabili ko na fresh tulingan. Ayan guys, ibinabad ko na po ito sa asin. So yun guys, nahiwa na natin ang ating bawang sibuyas, luya, sile, and ilagay na natin sa ating kawali. Ayan guys, inuna ko muna inilagay yung ating luya na pinitpit ko rin po yan, sibuyas, bawang at sile. Ayan guys, pagsamasamahin na natin guys at ilagay na din natin yung ating isda. Sure natin na malinis yung ating isda at minarinate ko po ito ng asin. So yun guys, ilagay lang natin lahat sa isang kawali. Ito po guys, nilagyan ko ng dark soy sauce at yung light soy sauce. Kasi aadobohin muna natin. Tapos nilagyan ko po ng Knorr liquid. Pampalasa at sabaw. Yan guys. 1 cup lang po. And then isa lang na natin sa apoy. At takpan. Hayaan lang natin itong kumukulo. Ayan guys, sa mahinang apoy lang po. Ayan, habang naglilinis ako, ito'y nakasalang. Hinahayaan ko lang pong nakasalang siya. Ayan. So, kumukulo na po. Nagkulay na yung ating soy sauce. So, binabaliktad ko lang po para magkakulay lahat ng part nung ating isda. So, yun guys. Pakuluan ko lang po ng pakuluan ito. So, actually guys, habang tumatagal ito ay lalong sumasarap. Kaya, maaga ko itong inuluto para bukas mababad po ng magdamag at bukas ay masarap na masarap na. So yun guys, pinakuluan ko lang ng pinakuluan. Ayan ko lang po na kumulo at nilagyan ko na po ito ng suka. Suka tapos asin. So yun, kung hindi pa rin po maayos yung timpla sa alat at asin, nilagyan ko pa rin po ng asin. Ayan, itimplahin nyo na lang po kung ano pong gusto nyong lasa. Tapos nilagyan ko to ng sili. Ayan, may konting anghang lang po. So yun, hindi pa rin maganda yung pagkakulay ng ating adobo. So pakuluan pa rin po natin ito mabuti. So yun. Just binuhos ko na po ito yung ating gata. Ayun, yung ginamit ko po yung gata sa lata. Ayan, yung creamy gata. At inad ko na po yung sili na green. Ayan guys, makikita nyo yung sili na green. So yun, nakikita nyo po na kumukulo-kulo lang. Ayan, pinakukuluan ko lang po yan sa mahinang apoy. So yun, after nung mahina sa apoy yan, hinalo-halo ko lang po ng chopstick. Para matignan ko po kung nagdidikit yung ating isda sa kawali. So yun, hinalo-halo ko lang po ng ating chopstick. So yun, wala naman pong nagdikit-dikit. Ayan guys. So pakuluan lang natin sa mahinang apoy para hindi po ito masunog. Ayan. So mahinang apoy lang po ito guys. So I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below naman mga kaayos. Thanks for watching. See you to my next video again. Kung nagustuhan niyo yung aking video, paki-like naman po at paki-share at mag-comment naman po kayo dyan kung anong pong mas masarap na luto sa isda na tulingan. So yun guys. Kasi mahilig yung mga kasama ko sa ginataang tulingan. So yun, meron na namang nakita ko sa market kaya ipagluluto ko sila ng baon namin sa church. Ayan guys. Ayan makikita ninyo na nagkukulay na yung sabaw niya dahil sa gata, diba guys? So yun, mamaya magda-dark pa yan sa adobo sa gata. Ayan guys. Ayan, hinayaan ko lang po na kuluan sa mahinang apoy. So bukas, iinitin ko po yan ng umaga. So yun guys, inulam ko na po yung kalahati. Ayan.
So, ayan guys. So, ayan na, nagtik na po yung sabaw. So, bukas iinitin ko pa ulit yan. Magtitik palalo yan at mabababad to buong magdamag.